natin yung masaya na nandito ngayon. Alam niyo po, na maganda yung series natin na ito for this month of July. Ang series natin ay pinamagatang Breakthrough. And alam niyo po, pag sinabing breakthrough, ewan ko kung narinig niyo na yung breakthrough na word, pero it's as if, na-try niyo na ba, na nung galit kayo one time, sinuntok niyo yung pader. Sino nakaranas na ng ganon? Sino na nakasuntok ng pader? Taas nga kamay, sige nga. Yun, meron ng mga nakasuntok. Ano nangyari sa kamay nyo? Masakit, okay? Hindi, akala mo, di ba, mababasag mo, akala mo, parang The Avengers ka, si The Hulk ka. Pag sinuntok mo, akala mo, mawawasak, di ba? No? Yun ang akala natin. Pero, what we think of breakthrough really is something like that. No? Na merong wall in your life, tapos you manage to break it with your fists. And gusto natin actually mangyari sa ating buhay na hindi tayo nalilimitahan, hindi tayo nasasakal sa walls na meron tayo sa buhay. Alam niyo ba na meron tayong invisible walls sa ating buhay? Hindi natin nakikita yon, pero yun yung mga bagay na kung saan nakakahadlang sa atin kung bakit hindi natin nararanasan yung buhay na gustong maranasan para sa atin ng Panginoong Diyos na buhay. Alam niyo po, ang gusto ng Diyos sa atin, maranasan natin na kung saan meron tayong life, hindi naman yung sobrang yaman, hindi ganon, kundi life na merong contentment, life na merong joy, hindi happiness, kasi yung happiness, nakadepende lang yon sa oras, sa okasyon. But the joy itself, it is meron kang feeling na kung saan may comfort, may kagaangan sa loob mo. Hindi siya nakadepende dun sa lugar, occasion, ano man yung bagay na yon, pero nararamdaman mo siya deep inside you because God is moving. Now, alam niyo po, yun yung gusto nating maranasan ng bawat isa sa atin. Maka-breakthrough tayo sa mga invisible walls na hindi natin nakikita. Dahil alam niyo ba na ang kaaway natin, hindi yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo ngayon, hindi yung katabi mo yung kaaway mo. Baka hindi mo pa alam, first time mo na marinig to in your whole life, yung may utang sa'yo, hindi yun yung kaaway mo. Okay? Yun ang asar sa'yo sa school, nang bully sa'yo, hindi yun yung kaaway mo. Yung kapitbahay mo, chinichismis ka, hindi yun yung kaaway mo. Okay? Ang kaaway natin, sabi ni Paul, ni Apostle Paul sa mga Christians sa Ephesus, sabi niya, kita ba? Kita naman? Okay. Tingnan niyo sabi niyo, ang sabi niya, hindi mga tao ang kalaban natin, kundi masasamang espiritu. Hindi mabubuting espiritu, hindi yon. Ano daw? Masasamang espiritu. Yung mga leaders, may kapangyarihan, at mga pinuno ng kadiliman sa espiritual na mundo. Mga kapatid, kung di kayo naniniwalang merong demonyo, nagtagumpay na siya. Alam niyo ba yon? Nagtagumpay na ang devil to make you think na hindi siya nag-i-exist. Bakit? Kasi, kaya niyang sirain yung buhay mo na hindi mo alam sino yung may pakana. Bakit ganyan yung nararanasan mo? Now, merong schemes ang demonyo para sirain ang buhay ng bawat isa sa atin. Hindi natin nakikita, of course, kung paano di rin natin nakikita ang angels and si God physically. Kumikilos din ang kasamaan unknowingly sa buhay natin. Alam niyo po, kahit ang mga apostles in the Bible or even yung mga characters in the Bible, prominent characters, nakaranas din ho sila na kung saan tinempt sila ng dyablo and naranasan din ho nila na kung saan parang merong invisible wall na nilagay sa harapan nila.
And gusto natin, ang bawat isa sa atin, maging aware sa bagay na yon para lahat tayo maka-breakthrough. Amen? Maka-breakthrough, and ganun din naman lahat tayo, hindi mo alam kung bakit nangyayari na lang to sa buhay mo, wala kang kaalam-alam, nasira na pala. Kasi hindi mo alam kung sinong kaaway mo. Ang feeling natin madalas si God, no, Lord, ba't nangyayari to sa buhay ko, ganyan. Pero hindi natin alam, there is someone out there who wants to kill us, to destroy us, to take everything away from us. Kaya meron tayong mga hindi magagandang relationship, broken families, but hindi tayo makamove on sa mga nararanasan nating di magandang mga bagay in our life. Unknowingly, hindi mo na-realize, kumikilos ang dyablo sa buhay mo. Bakit? Kasi that is what the devil wants. To steal, kill, and destroy your life. Pero sabi ni Lord, gusto niyang bigyan tayo ng buhay, buhay that we can live to the full. Kaya ang topic natin ngayon is all about, pakita natin, next slide please. Ayan, breakthrough over anxiety and depression. So, dalawa kasi yan, anxiety and depression, magkaiba yan. So I decided na ngayong araw na ito, isa lang yung focus natin. Next slide, breakthrough over anxiety. Again, banggitin natin sabay-sabay, breakthrough over anxiety. Hindi ko alam kung ano yung isipin nyo pagdating sa anxiety, ano? Kasi yung anxiety, sa Tagalog, pagkabalisa. May gumagamit ba ng ganong word? Wala, no? But ang anxiety, it's actually, more often, nararanasan ng marami sa atin, in fact, baka lahat tayo, walang exempted. Nagpe-pray ka man o hindi, Christian ka man o hindi, mayaman ka man o mahirap, ano man yung estado mo sa buhay, ano man yung nararanasan mo, lahat nakakaranas ng anxiety. And perhaps, yun yung gusto natin mawala sa buhay natin. Bakit? Ano ba ang anxiety? Ang anxiety kasi, ang anxiety ay yung concern siya towards the future, natatakot siya dun sa hinaharap. Anong mangyayari? Paano na ako? Paano na yung bukas? Paano na yung next month? Paano na yung future ko? Do you get me? Yun ang anxiety. And often, we fear most of the time kung ano yung mangyayari sa buhay natin. And ang tanong sa atin, kasalanan ba yun? Na minsan po talaga napapaisip ako, paano na yung pag-aaral ko? Paano na yung pamilya ko? Kasi we live in a generation na kung saan, di ba, kailangan sa nakukuha ng bills, kailangan may papakain ako sa mga anak ko, kailangan may po-provide ako para sa family ko, kailangan meron din ako namang magawa na isang para sa future family ko, ma-survive ko to, meron akong career. Sa world na ganyan tayo nabubuhay, ang daming anxiety attacks in our minds. Pero let me tell you again mga kapatid, anxiety, next slide, isn't a sin. Hindi po ito kasalanan. In fact, hindi siya kasalanan dahil mismo si Jesus on His prayer sa Garden of Gethsemane, kung alam niyo yon, alam niyo yung story na yon, na kung saan si Jesus bago siya dakpin, kunin ng mga Roman soldiers, ibetray ni Judas Iscariot, di ba ang sabi ng Bible, umiyak siya sa Garden of Gethsemane, then parang lumabas yung dugo dun sa pawis niya. Sabi nga ng mga scientists, meron daw talagang ganong phenomenon, na kapag grabe yung emotion ng isang tao, pwede daw yung dugo, yung pawis maging dugo. And you know what? Na-record in the Bible kung ano yung sinabi ni Jesus sa prayer niya.
Sabi niya, Father, na kung pwede, etong cup of suffering na ito, hindi ko maranasan. Kasi alam na ni Jesus na a few days from now, nung time na yon na nagpe-pray siya, mapapako na siya sa cross. Mararanasan niya lahat ng pasakit, lahat ng pahirap. Ikaw ba naman, putungan ka ng koronang tinik, na ganyang kalaki yung mga tinik, papasok sa head mo, no? Hahampasin ka for so many times, then ipapako sa cross. Who would want that kind of life? For most of us, malaman mo nga lang after 3 days, mamamatay ka. Then yung paraan ng pagkamatay mo, hindi talaga maganda. Magsasuffer ka. How would you respond? No? Perhaps tayo parang hindi na natin alam gagawin. Baka nakatulala ka na lang o kaya kakainin mo na lang yung pinakamasarap na pagkain na gusto mong makain. No? We don't know probably how to respond, or pwede magmamakaawa ka sa Diyos, Lord, please, wag naman tumangyari sa akin, katulad ni Jesus. Pero alam niyo sabi ni Jesus doon, kahit gano'n na sabi niya na, take this cup of suffering away from me. Sabi niya, but not my will be done. Yours be done. Wag yung kalooban ko pa rin yung masunod, kundi yung kalooban mo. Alam niyo po, ang anxiety, again, hindi siya kasalanan. It's more of like kapag ikaw nagda-drive or naranasan nyo na ba na one time nasiraan yung sasakyan nyo. One time nangyari po yan sa amin dyan sa may Honrades sa Algeciras. After a mentoring sa isang church, pauwi na kami. Nung pag-turn namin, paghahatid na namin yung isang leader din natin. Pag-turn namin, biglang lumabas. No? May lumabas, kailangan daw magpalit ng battery, yung oil change, etc. Yung brake, may problem, etc. So may kailangang gawin. Anxiety is more of like this. Ano yun? It's actually a signal. Anxiety is not a sin, it is a signal. Signal na ano? Meron tayong pag-uusapan po na 3 bagay. No? Anxiety is a signal for 3 things. Next slide please. Hindi yan. Hindi yan. Urong pa. Wala. Hindi niya na-copy? Okay. Anxiety is a signal for 3 things. Sabihin nga natin, 3 things. Okay, number 1, it's time to pray. Can you say it with me again? It's time to pray. Senyales ito na panahon na para manalangin. Kapag dumating sa atin ang anxiety, ito ay nagsasabi na kailangan lumapit ka sa Diyos na buhay. Alam niyo po, merong isang hari in the Bible, in the book of 2 Chronicles chapter 20, na i-introduce ko sa inyo. Siya po, ang pangalan niya ay si King Jehoshaphat. Sabihin nga natin, Jehoshaphat. Okay, medyo kakaiba yung pangalan niya. Hindi po siya fat, okay? Yun lang talaga yung pangalan niya, no, sa dulo. Now, si Jehoshaphat po, nung siya yung naging hari, sabi dito sa verse 3, natakot siya. Bakit? Kasi po, before the verse 3, verse 2, verse 1, yung king or merong army sa Edom na kung saan gustong sumakop sa bansang Israel. And itong army na ito, talagang thousands upon thousands yung dami nila. And kapag sinabing army galing Edom, they are well equipped ng mga horses, chariots, lahat na lang ng mga alam nyo na gamit panggera, pandigma. No? Talagang equipped itong army na ito. Kung ikukumpara sa bansang Israel. And verse 3, ang sabi, natakot si Jehoshaphat
At anong ginawa niya? Humingi siya ng tulong sa ibang bansa, ganun ba? Hindi. Anong sabi? Nag-pray siya kay Lord. Again, nag-pray siya kay Lord. Inutos niya rin sa lahat ng taga-Juda na mag-fasting. Alam niyo po, nitong nagdaang weeks, karoon tayo ng fasting. Sinong sumali doon? Okay? Now, alam niyo po, eto na ngayon yung nangyari. Nung nalaman nila na malapit na yung mga kalaban, nabigla talaga sila. Kasi hindi sila prepared. Kung alam nyo na, mga kapatid, na malapit na kayong mamatay at malipol, ikaw, pamilya mo, lahat ng meron ka, masasamsam, ilang araw na lang, hindi mo na alam kung anong gagawin, katulad siguro ni King Jehoshaphat. Natakot siya, pero alam nyo, ang ganda ng ginawa niya kasi ang ginawa niya, nag-pray siya kay Lord. Now, again, next slide please. Anxiety po, hindi siya kasalanan. It is actually a signal to turn to God. Na lumapit ka sa Diyos. Kapag nakaranas ka ng takot, naranasan mo na feel mo, paano na yung buhay ko, paano na yung pamilya ko, paano na yung bansa ko, it is the time to turn to God. Perhaps mga kapatid, tayo na nandito, napabalitaan siguro natin yung West Philippine Sea na, di ba? Yung nangyayari na conflict doon. Anytime, hindi nga natin alam, di ba, yung pwede mangyari. Baka magkaroon na lang ng World War III. Hindi natin alam. Or kaya, hindi rin natin alam kung anong pwede maging future natin. Baka nag-iisip yung iba sa inyo mag-ibang bansa na lang. Ang tanong, may tatanggap ba sa inyong ibang bansa? No? O kaya, paano na lang yung family ko? Paano kaya yung future ko? Paano na lang? Laging yun yung nasa isipan natin. Alam niyo po, si King Jehoshaphat and maging ang bansang Israel, they think the same. Paano na lang? Ano yung mga paano na lang natin sa buhay natin? No? Alam niyo yung prayer ni King Jehoshaphat, ganito no, verse 6. Ang sabi niya, O Lord, ang Diyos ng mga ancestors namin, di ba kayo po ang Diyos ng langit? Di ba kayo po ang naghahari sa lahat ng kaharian sa mundo? Take note yung dalawang yon na, na tanong niya. Hindi yun meant na sagutin ni Lord. He is making a point na Lord, di ba ikaw yung makapangyarihan sa lahat? Lord, di ba ikaw yung may lalang ng langit at lupa? Di ba Lord, lahat nakikita mo? Yung di ko nakikita mo, di ba Lord? Lord, alam mo yung past, present, future, di ba? And you know what? Sabi ni King Jehoshaphat, malakas po kayo at powerful, kaya walang sino man ang mananalo laban sa inyo. Lord, kung ikaw yung lalaban, for sure mananalo. Lord, kung ikaw lang magre-resolve ng problem ko, kung ikaw, Lord, magre-resolve ng pinagdadaanan ko ngayon, alam ko mariresolve to. Kasi wala kang hindi kayang gawin. Ewan ko nakapag-pray na kayo ng ganon, ganitong klase ng prayer, na Lord, hindi ba ikaw ang Diyos na buhay? Hindi ba ikaw, Lord, ang makapangyarihan sa lahat? Or minsan kapag tayo nag-pray kay Lord, Lord, may susugod sa amin. Kailangan ko ng sundalo, kailangan ko ng warriors, kailangan ko ng chariots, ganito, ganyan. Kailangan ko lahat nun, Lord. Pero take note, yung klase ng emotion dito sa prayer ni King Jehoshaphat. Ibig sabihin, pwede niya talagang sabihin lahat kay Lord yung nilalaman ng puso niya. And don't think of God as if parang ang layo-layo niya sa'yo. Na hindi mo siya pwedeng ma-reach out. Tignan niyo yung sabi niya sa verse 9, kung may panganib na dumating sa amin, giyera,
salot o tagutom man, haharap kami sa temple kung saan ka namin wino-worship. Lord, kung may mangyari man sa aming hindi maganda, out of control ng aming mga buhay. Because most definitely, mga kapatid, hindi natin kayang kontrolin yung future natin. Marami po akong kilala, alam nyo, ewan ko kung meron ding mga nandito ngayon, kung ano yung tinapos mo ng college, hindi yun yung naging career mo pagdating ng trabaho. Sino may mga ganon? Bakit kaya? Hindi mo kayang kontrolin kung sinong company yung tatanggap sa'yo. Hindi mo kayang kontrolin kung anong school ka matatanggap. Hindi mo kayang kontrolin yun. Kahit may plano ka pa na, after 5 years, magpapakasal na ako. Hindi mo makokontrol kung walang nanliligaw sa'yo. Nakuha nyo? O kung walang sumasagot sa'yo. Hindi mo makokontrol yun. The thing is, yun yung anxiety na meron tayo lahat. Yun yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Can we really control war? No. Yung conflict nga sa Middle East, kahit yung Russia-Ukraine, sino nakapagpatigil nun? Wala. Kaya ba natin kontrolin yung mga bagay na mangyayari in the future? Not really. Pero sabi ni King Jehoshaphat, haharap kami sa temple kung saan ka namin wino-worship. Ano yun? Yung focus namin mapupunta sa'yo. Hihingi kami ng tulong sa inyo sa panahon ng kahirapan. At pakikinggan nyo kami at ililigtas. Alam nyo po, hindi naman lahat ng panalangin natin sa totoo lang sinasagot ni Lord. Tama ba? May time na, may sinagot si Lord, praise God. Tapos may time din naman na hindi niya sinasagot. But this time, napaka-desperado po ni Jehoshaphat dahil buhay na yung nakasalalay dito. Alam niyo po, ang ganda ng prayer ni Jehoshaphat. Kasi pinapakita lang na ang Diyos na pinaglilingkuran niya, hindi yung Diyos na parang genie. Alam niyo yung kay Aladdin, di ba? Yung genie nasa lamp, tapos kapag meron lang siyang gustong hilingin, pupunasan niya lang, lalabas yung genie, magme-make siya ng wish, makukuha niya na yung gusto niya. Mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi ganon. Na parang, may kailangan ka lang, magpe-pray ka lang, nandiyan na kagad yung sagot. Akala natin ganun eh. Na parang si Lord Genie. Hindi po siya ganun. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay isang Diyos na gustong magkaroon ng relationship sa atin. Na pwede mong sabihin kung ano yung nilalaman ng puso mo, worries mo sa buhay mo. Kung ano yung nandiyan. Bigatin ng puso mo, pwede mong sabihin sa Kanya lahat. Have you ever tried na mag-pray na, Lord, masama po yung loob ko, mabigat yung loob ko ngayon kasi ganito yung problem ko. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng ganito. Lord, actually, nag-worry ako sa ganito, ganyan eh. Hindi yung laging ganito na lang tayo. Siguro pag nagpe-pray, Lord, tulungan niyo ako. Ganito yung ko, ito lang, kailangan ko. Sana po bigay niyo to, tapos mangyari sana to. Diba? Parang, alam mo yun, walang relationship. Kasi bakit? Walang emotion. And hindi ka nagiging tapat kung sino ka sa harapan niya. Most probably tayo, kahit yung mga sama ng loob natin, pwedeng nakikwento natin sa iba. Alam niyo downside nun? Chismis. Di ba? Yun ang nangyayari eh. Pag nabanggit mo na sa friend mo,
mababanggit niya rin sa iba, kumalat na, pero kung sabihin mo kay Lord, ano mangyayari? Nabanggit mo sa Kanya lahat yung nilalaman ng puso mo, chichismis niya ba? I don't think so. But the thing is, you know that there is God who listens sa earnest prayers na meron ka. And alam nyo, itong bagay na ito na prayer, it is really important dahil hindi lang nito binabago yung puso mo, actually binabago niya physically kung ano yung kalagayan mo. Alam niyo yung mga tao pala na nakakagawa ng pagnanakaw or assault, rape, or ano man mga di magagandang bagay na nakukulong, ha? Nagkaroon ng brain scan sa Amerika. Lahat ng mga taong nakagawa ng pagpatay, bin-brain scan sila lahat. Tapos iisa na may problem sila sa part ng brain nila. Tapos, lahat din naman nagnakaw, yan, may part din naman ng brain pala nila na may problem dun sa area na yon. And then, lahat din ng mga nakakaranas ng anxiety, depression, nung iniscan yung brain nila, hindi talaga healthy. Some really wants to take their life. Yung iba, nagkukulong na lang sa kwarto. No? Yung iba, di na talaga makausap, di na makakain, etc. At tapos alam nyo, ngayon, sabi ni Dr. Caroline Leaf. Doktor po ito, no? Sa book niya na Switch on Your Brain. Nagkaroon sila ngayon ng study sa 20,000 na mga patients na may problem. Alam nyo, sabi niya dito sa book niya, it has been found that 12 minutes, ilang minutes? 12 of daily focused prayer can change the brain to such extent that it can be measured on a brain scan. May change pala sa utak ng tao kung ang isang tao araw-araw nagpe-pray ng 12 minutes. How long are you praying? 3 seconds? No? Lord, thank you po. Yun na, naka 3 seconds na. But this time, try differently. Amen? Maraming pwede kang ipag-pray. Una sa lahat, ganyan, no? Isipin mo, anong pangangailangan mo? Una sa lahat, sa relationship ba yan? Sa family mo ba? Sa pag-aaral mo? Sa business mo? Sa trabaho mo? Saan? Kung sa family mo, pwede mo ipag-pray yung nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, tita, tito mo. Sino pang pwede mong ipag-pray? Friends mo. Iniisip lang natin madalas, ay, wala naman silang relevant sa buhay ko. Ba't ko sila kailangan ipag-pray? Again, ang pagpe-pray ng 12 minutes does something to our brain. Kaya hindi healthy ang brain ng marami dahil we do not pray much. Kaya rin nakakapag-isip ka ng madalas, puro na-overcome ng negative thoughts, yung isipan mo. Advance ka masyado mag-isip, buo na kagad yung storya sa isipan mo. No? Then, ewan ko kung nakamit na kayo ng isang tao, sobrang negatibo niya sa lahat ng bagay. Halimbawa, may umalis lang para bumili ng dyan sa tindahan, inisip mo na kagad, ay masama loob nun. Mayroon yung sama ng loob sa ganito. No? Buo na kagad yung storya sa isipan niya. Bakit kaya? Maybe there's something wrong, hindi sa panlabas, pero sa hindi natin nakikita, deep inside. Kaya, mga kapatid, not only, next slide please, not only does prayer touch the heart of God, hindi lang nito na
na hihipo ang puso ng Diyos, pero ang panalangin din po, nababago yung chemistry ng brain. Amen? Nababago rin yung pag-iisip. In short, kung meron ka palang addiction sa buhay mo, isang bagay na hindi mo makontrol, kahit ano man yun, vices, drugs, kahit nga pagsi-cellphone mo or pag-games mo, pwedeng mabago. Kung babaguhin mo yung lifestyle mo at kung mag-start ka ng mag-pray everyday. Alam niyo po, sa Bible, pag tinranslate yung from Greek to English, na lagi kapag ang translation, anxiety, fear, ganyan, alam niyo yung laging ginagamit na word, di ba mapapakita? Ang ginagamit na word lagi ay, ang tawag sa kanya, merimnao. Sabihin nga natin sabay-sabay, merimnao. No? Ang ibig sabihin daw nun, dwelling or pondering on fearful or anxious thoughts. Sa Tagalog, pagbubulay-bulay o pananatili na isipin ang mga nakakatakot o nakakabalisang mga bagay. Yung bang iniisip mo, patuloy, tumatagal na ng oras, iniisip mo ano kaya mangyayari next week, may kakainin pa ba kami, meron pa ba akong masusupply na ganito, paano na yung ganyan, yung hinaharap ko, meron ba akong pan-tuition fee, paano na yun, baka babagsak ako sa exam, hindi ko alam, matatanggap ba ako sa trabahong ito, meron ba akong mapambabayad sa utang ko. Pag daw binulay-bulay mo yun, nanatili yung isipan mo sa bagay na yon, yun yung tinatawag na merimnao or anxiety in the Bible. Pero alam niyo, sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ibigay niyo sa Kanya, yung Kanya po doon, si Jesus Christ yon. Ibigay niyo sa Kanya ang lahat ng mga problema niyo. Kasi concerned siya sa inyo. 1 Peter chapter 5 verse 7. Pwede nating sabihin kay Lord lahat ng nilalaman ng puso natin. Kahit yung mga problema natin, pwede nating sabihin sa Kanya. Kaya wag mo mafe-feel na ma-judge ka ni Lord, or hindi niya alam yung pinagdadaanan mo or yung thoughts mo or yung nasa puso mo. Actually, alam niya. But He wants us na banggitin natin yun sa Kanya. Sa ganon, meron talaga tayong mabuong magandang relationship with Jesus. Amen? Amen? Alam niyo, lahat ng relationship, sino mga may asawa dito? May asawa, ayan. O may boyfriend, may girlfriend. Come on. No? Alam niyo ba? 'Di ba? Kapag maganda ang relationship, merong magandang communication. And to start a good relationship with Jesus Christ, mga kapatid, we really need to have a good communication. It starts with a prayer. Sabi mo sa katabi mo, it starts with a prayer. Next, na senyales ng anxiety, ano yung una? It's time to pray. Number 2, it's time to pause. Sa Tagalog, panahon para tumigil or manatili. Sabi sa Psalm chapter 46 verse 10, ang Diyos po ang nagsasalita dito, itigil ang laban. Ako ang Diyos, dapat niyong malaman. Ako ang pinakamataas sa lahat ng mga bansa. Ang pinakamataas sa buong mundo. Tignan niyo yung sinabi dyan, itigil ang laban.
In a war, of course, may effort tayo. Kahit tayo rin sa ating buhay, may kanya-kanya tayong laban. Hindi physically na laban, pero kanya-kanyang laban ng buhay. Pwedeng sa pamilya, sa emotion mo, sa pag-iisip mo, pwedeng kahit sa relationship or mga nafe-feel mo na, ba't ko kaya nafe-feel yun? No? Ba't ko kaya naiisip yung mga bagay na yun? Di ko naman iniisip. But let me tell you, ang sabi dito sa verse, itigil ang laban. There are times na para makita mo talaga ang Diyos kung paano siya kumilos. Alam niyo yung part na wala ka na lang gagawin, hihintayin mo na lang siyang kumilos sa buhay mo. And ito actually yung nangyari sa 2 Chronicles chapter 20. No? So, si Prophet Jahaziel po, well actually yan yung pangalan ko, no? Palayo ko po ay Jaz, no? Sabi ni Prophet Jahaziel, sabi niya, makinig kayong lahat ng mga taga-Juda, mga taga-Jerusalem, at makinig kayo po, King Jehoshaphat. Ito ang sinasabi ni Lord, huwag kayong matakot at panghinaan ng loob sa dami nila. Kasi ang laban na ito ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Tignan nyo, no? Worried si Jehoshaphat of what will happen next, what will happen in the future, pero pinaalalahanan siya ng Diyos, bakit ka focus masyado, Jehoshaphat, sa mangyayari in the future? Problema ko yun. Ang problema mo, yung ngayon. Anong pwede mong gawin? Ano yung dapat mong gawin? Kung kailangan mong maghintay, maghintay ka. Kung kailangan mong magtiwala kay Lord, magtiwala ka kay Lord. Kung kailangan mong lumapit sa Kanya, mag-pray ka. Ano yung dapat mong gawin ngayon? Yun yung alalahanin mo kasi yung bukas, hindi mo nga alam kung ano pwede mangyari bukas eh. Di ba? Kahit nga yung weather eh. Sabi ng Pag-asa, uulan. Nag-cancel ng klase si Mayor. Bigla ano nangyari? Tirik na tirik ang araw, di ba? Sarap. Ilang beses nangyari yun eh, di ba? Kahit ano pang mga, meron tayo ngayon na nirerentahan sa Japan na satellite, nakikita yung weather sa Philippines, alam na natin. Kahit may ganun eh. Forecast lang yun eh. Pero God knows what will happen. And sabi niya, huwag kang matakot at panghinaan ng loob. Verse 17, tuloy natin pagbasa. Sabay-sabay nga natin ito basahin. 1, 2, 3, go. Hindi sa inyo ang laban na ito. Tumayo lang kayo dito at makikita nyo ang victory ni Lord para sa inyong mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem. Huwag kayong matakot o ma-discourage. Lusubin nyo sila bukas at sasamahan kayo ni Lord. Tingnan nyo, no? Lulusubin nila yung kaaway pero wala silang swords, wala silang spear, wala silang javelin, wala silang kahit anumang dala. Diba, parang titignan mo, teka, Lord, okay, nagjo-joke ka ba? Bakit pupunta ka sa gera, wala kang gagawin. Pwede ba yun? Alam niyo po, nagpapakita na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. And kung paano siya kumilos sa isang tao, pwedeng iba naman pagkilos niya pagdating sa'yo. Pagdating sa isa pa, iba na naman yung pagkilos niya. And in this case, mga kapatid, hindi kailangan lumaban ng Israelites para lang manalo. Noon, merong talagang labanan, no? Hanggang sa manalo. Pero may time din pala na, this time, wala kang kailangan gawin. Anong kailangan mong gawin? Take
pause. Maghintay. Tigil mo muna. Ikaw masyado yung palaban eh. Hindi mo hinaayaang si Lord kumilos. Maglagay ka ng space kay Lord para siya makakilos sa buhay mo. Ikaw lagi yung gumagawa ng paraan, hayaan mong gumawa naman ng paraan ang Diyos. Pangatlo po, ano yung number 1? It's time to pray. Number 2, it's time to pause. Pangatlo, it's time to praise. Panahon para magpuri. Alam nyo, kakaiba yun nangyari. Nung kaharap po na nila yung thousands ng armies na taga-Edom, imagine nyo na lang, no? Nandiyan kayo, dito tayo lahat sa lugar na to. Tapos, kitang-kita natin yung kapal ng mga tao. Lahat, nandiyan. Lahat, ready to attack us. Now, verse 22, 2 Chronicles. Walang ibang pinautos ang Diyos, kundi mag-awitan lang sila. Mag-awitan. Magkantahan. Teka, akala ko po ba ano to? It's a war. Bakit nagkakantahan sila? Tingnan nyo ang nangyari, verse 22. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ano daw nangyari? Ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito sila ang nagkagulo. Sila nagpatayan sa isa't isa. Dahil sa awitan na ginawa. Alam nyo, pag binasa nyo verse 21, verse 20, paurong, hindi yung kinanta nila, yung kanta ng bini, yung salamin-salamin, ganyan. Hindi yun yung kinanta nila. Hindi yung ganon or anything na alam natin. Na latest ngayon. Alam niyo kanang kinanta nila? Praises kay Lord. Walang iba. Praises kay Lord. And I don't know about you, kapag dumadaan ka ba sa isang mahigpit na sitwasyon, anong pinapadugtog mo? Moira na kanta. Anong pinapadugtog mo? Yung kay, anong tawag doon? Yung puro mura na kanta? No? Yun ba yung pinapadugtog mo? Ano yung pinapadugtog mong kanta? Alam niyo po, pagdating sa psychology, na-prove nila sa 7,000 na mga naging patients na nag-undergo ng mental problem or pag halimbawa natetense na sila, ganyan, ang ginagawa is nagpe-play sila ng gospel music or anything na Christian songs na papuri kay Lord. What happens is nakakalm yung heart nila, napapanatag, gumagaang, tapos nare-release sila dun sa mga tensions nila sa loob. Anong meron? Ano kayang meron when we praise God? That is something na kailangan nating mapansin. Ano kayang meron? Pag nakakarinig yung iba, nakarinig ng gospel music, parang gumaang yung pakiramdam ko doon. Bakit kaya? Is there really something in it na hindi ko nakikita, hindi ko alam? Probably. Pero nakalagay sa Bible na when the people of God praise, doon kumikilos si Lord sa mga kalaban, sa mga problema, sa mga alalahanin sa buhay. Kaya magagawa mo ngayong kumanta kay Lord. Magagawa mo ngayon na magpuri kay Lord. Buka mo yung bibig mo sa Kanya. Itaas mo yung kamay mo. Pwede ka magtatalon kay Lord. Para kay Lord. Kahit hindi si Taylor Swift yung nagpapaawit, kaya pwede mong itaas yung kamay mo. Bakit? Kasi you know that the God you serve is all-powerful.
and is in control. Amen? Alam niyo po, pagdating kasi sa pagpupuri, it takes faith when you don't see a way out. Again, ulitin ko yun. Next slide please. It takes faith when you don't see a way out. Kailangan ng pananampalataya kung di mo na alam kung ano yung gagawin mo. Kung paano makakalaya doon. Alam niyo po, pamilyar naman tayo siguro na mga nagdaang taon nagkaroon ng pandemya, no? Sino ditong tinamaan din nung sakit? Anyone? No? Nakaranas siguro tayo. Kamusta? Maganda ba naging experience nyo? Maganda ba? Habang meron ba kayong sakit nun, nakangiti ba kayo? Siyempre hindi. Di ba? At kami po, hindi kami exempted. Again, wala namang exempted talaga eh. Kahit Christian ka, hindi naman yung hindi ka na magkakasakit eh. Ako rin, nakaranas po nun. And parang wala pang 13 days, ganyan. Nasa kwarto lang ako. And yung temperature ko po, ang taas, 53. Pag ganun ho yung temperature, naluluto na yung utak, tapos parang sasabog na anytime. Nag-temperature po ako noon, madaling araw, 3 a.m., ganun yung yung temperature ko. Lumabas ako, gusto ko sanang tawagin yung parents ko kasi ang taas talaga. Pero alam niyo po, nag-decide ako, pagdating sa kama, may nag-send sa akin ng song na dapat patugtugin. Pinatugtog ko. Then you know what? I prayed to God. Alam niyo yung prayer ko, kakaiba. Ganito prayer ko, Lord, nasan po kayo? Kung nakikita nyo talaga ako, tutulungan nyo po ako. Kailangan ko po kayo sa buhay ko. Sabi kong gano'n, yun lang prayer ko. Natulog po ako, nagising ako din, madaling araw, mga ilang hours lang, nagulat ako. Nag-test ako, thermometer, from 53 naging 45. Next, maya-maya, nag-42. Within that same day lang nung mag-uumaga na, 7 a.m., ganyan, nagulat ako. Biglang nag-38, tas maya-maya, 9 o'clock na ng umaga. 36.5. Normal na ako. Lahat, pati yung lahat ng nararamdaman ko, normal. Kasi di ba pag may sakit ka, minsan yung nakikita mo rin, naninilaw or green, di ba ganon? Tas minsan, parang feeling mo, di mo alam kung nilalamig ka ba o ano yung meron sa'yo. Lahat, nawala talaga lahat yon. And I'm so glad dahil, di ba nafe-feel natin, parang sa news, lumalabas yung numbers ng mga namamatay. Di ba nag-overthink ka rin tama ba? Baka mamaya, ikaw na yung next dun na number mo na yun Totoo lang, di ba? Pero if we put our lives pala in God's control, we pray, we take a pause, and we sing praise, maghihimala siya sa buhay natin. Come on, can we give Jesus the best clap of praise? Amen. Going back sa story ni Jehoshaphat, 2 Chronicles chapter 20 verse 29 to 30. Dito na po tayo magtatapos. Alam nyo, ang ganda ng naging impact nung nangyari na yon. Ang sabi verse 29, natakot sa Diyos ang lahat ng mga bansa nang nalaman nila na si Lord ang nakipaglaban para matalo ang mga kalaban ng Israel. Verse 30, pagkatapos nun, sabay-sabay nating basahin,
Naging maayos. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Naging maayos ang paghahari ni Jehoshaphat dahil binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong lupain. Tignan nyo, no? Paano naging maayos? May 3 bagay na nangyari. Prayer. Sunod. Pause. Pangatlo. Praise. Ang dalangin ko po sana, tsaka gusto ko sana, paglabas natin sa lugar na ito, let's practice it in our own life. Hindi ko alam kung dumating kayo dito, probably looking for a job. Hindi nyo alam kung ano yung applyan yung school or saan kayo makakapasok na school. Hindi nyo alam kung ano yung magiging next relationship nyo or what. Paano na yung family nyo, paano yung future nyo. Pwedeng marami tayong anxieties na nararanasan. Pero hindi yun kasalanan. Ano yun? Senyales. Na kailangan mo lumapit kay Lord. Tayong lahat, lapit tayo kay Lord.